Kamusta kayo? Mula sa magulong mundo ko. Remix. Kaninang umaga at bukas ganun din. We're looking at -3, -2. So colder pa yon pag palo ng hangin. Kaya naghahabol ako ngayon dito dahil itong ang service ng father-in-law ko. At dito rin madalas sumakay ang aking bunso, si Bunsonita. Kaya make sure na tama ang gulong niya sa tamang panahon. Marami nangyayari ngayon dito sa bahay, loob, labas, at even sa mga kliyente ko. Lahat gustong maservisan kaagad sila dahil may mga dahon pa rin sila at mga halaman na kailangan itago. Fall cleanup ang pinaka-busy sa akin. Ewan ko sa inyo. Ngayon, sa mga nauna kong video na nakakapaghanda ako, lalo na doon sa aking old channel, yung aking talagang channel, Oldlenn, OLDLENN, OLDLENN. At nakikita nyo doon na very organized ako pagdating sa pagkukumpuni ng sakyan. Inihanda ko mga tools, mga gamit, parts kung kailangan palitan, kung kailangan lunisan, mga brushes. Pero sa ngayon medyo talaga. So tinanggal ko ito. Tinanggal ko yung gulong. Ito yung ating gulong, original Honda. At nalinis ko na siya. Paano lakay? Linis niyan. Well, bago ko yan lagyan, tinanggal ko muna yung kalawang dito sa in-between. Yan. Okay? Para, alam niyo, minsan mahirap tanggal yung gulong kasi kinakalawang ito. At dito naman sa snow tires natin, may kalawang din. Kita niyo matingkad na siya kasi tinanggal ko na yung kalawang. Kaya pag ito at dito, syempre magdidikit sila. Pag hindi nyo nilinis, corrosion, at mahirapan kayo sa summer tanggalin ang inyong summer tires dahil dito kakailanganin nyo ng maso. Ngayon, pagkatapos nyan, ang gagawin ko ay ito yung aking tinatawag na yung anti-seize ko, yung mga thread nilalagyan ko nito. Okay? Wala na yan. Meron akong bago ito. For some reason, ito lagi yung ginagamit kasi laging may bala pa siya. Ayan. Konti lang, pahid lang. Para hindi siya mag-lock o dumikit ang mga bolts ninyo na ito dito. Dahil tandaan nyo, nanunuot sila ng kalawang. Nanunuot ng mga asin dyan, hangin, moisture. Good recipe sa kalawang. Kaya nilalagyan ko yan. Pero controversial to sa iba. Ayaw nila yan kasi nagluluwag daw ang tornilyo. Sa ilang taon ko ng paggamit ito, hindi pa ako nagkaka-problema. Kaya I'm confident every time nilagyan ko to. Mas may beneficial to sa akin. Kaya tsaka apply lang ng konti. Tsaka tamang torque. Medyo mahigpit ng konti sa ang torque. And fine, wala akong naging problema. Okay, tapos ito ilalagay natin itong ating lakay. Kaya mo ba yan isang kamay? Sabi, pag ako ay magpapahanga sa inyo teka, yung may lalagay ko ng isang kamay, madaya ka kasi gamit mo yung tuhod mo. Okay, nawat, di ko makita yung butas. Kaya, andali ha. Hindi ko alam kung kakakay dyan. Magayan lang ito. Pero, yan. Tapos, lalagay ninyo yung isa lang isa lang siya. Alam nyo itong bolt na to, itong lug bolts na to ay dali. Yan. Yung lug bolts na to ay ito yung original pa ng Honda. Maganda ito. Bibigyan ko kayo ng tip ha kung paano ang tamang
Alam niyo na yung star pattern, di ba? Nagwo-work yun ng mabuti ang star pattern kapag 5 ang bolts, di ba? Kung 5 ang lug bolts, 1, 2, skip ka ng isa. Paano pag 4? 1, 2, mag-skip ka, babalik ka dito. So, ang gagawin nyo, higpit muna ito. Kahit mamili kayo, anong gusto nyo higpitan? Ito, then across nun, ito. Tapos, either dito sa dalawa. Mamili kayo ito, then across muna. Huwag nyong higpitan ng ito, or ito. Kailangan magkatapat. Kung ano man ang piliin nyo, kung ito man, siyempre, ito. And then, mamili na kayo sa dalawa. At kailangan huwag nyo totong higpitan. Dahan-dahan lang. Milwaukee tayo. Kasi ang alam ko Milwaukee, ito is fine. Pitik-pitik lang. Oop. Kapahigpit. Damn it. Sabi ko madali lang ito eh. Isang gulong ko lang pa pala to. Kaya make sure na hindi kayo magko-cross thread. Cross thread ay yung tagilid. Pumasok pero tagilid. Pag pinurasan nyo yun, sira ang thread nyo, di ba? Ang tawag yata sa atin Pinoy na salita ay lost thread, di ba? Cross thread talaga yun. Okay? Konti lang, pitik-pitik lang. Pitik-pitik lang. Kita yung ginawa ko dito. Tapos nag-umpisa ako dito. Yun. Tapos ito, pitik-pitik lang. Mamaya nyo higpitan. Ang kagandahan nito, pwede kayo mag-umpisa sa 1. Tapos sa nakalapat na yon. Tapos saka nyo lagay sa 2 para yun. Same amount ang gagawin nyo. Okay, tama na yan. Yan. Siyempre, lalagyan natin ang torque wrench yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung torque wrench, pero ito ay 80 foot-pound. Okay? Alright. Hindi to steel. Kita nyo naman to. Alloy to. Malambot. Pero, may kabigatan pa rin eh. Solid to kasi. Ang hindi ko na ipakita sa inyo, which ginawa ko na yung bago ako mag-record. Check nyo yung brake pads. Yung kapal ng brake pads nyo para malaman nyo naman kung kailan nyo kakailanganing magpalit. Isa pa, tingnan nyo kung may mga tulo, yung mga brake lines, unusual things tulad ng may mga gunk doon, bakit may grease, bakit marami ditong mga dahon, asan ba yun? Mga pagkain ng mga kaibigan nating squirrel. Ito, pag tinanggal nyo kasi yan, buto yan eh, ito. Minsan naiipon yan dyan din. Highly unlikely kasi lagi tumatakbo itong umikot, diba? Compare sa trunk na stable yon. Kahit tumatakbo nasa loob pa rin, protektado. Pero hindi yon imposible. Again, tapos hindi pa tayo tapos dito, pero magto-torque tayo. Okay, magto-torque tayo dito ng ng 80 foot-pound. Okay? Alright, tinanggal ko na rin yung gulong nito, itong driver side, front driver side, at narito yung aking summer tires ng Honda. Ito naman ang winter tires. Okay, we'll talk more about winter tires, kung ano yung mga guide nyo kung paano bumili ng winter tires. Pero sa ngayon, nangyari muna to. Ang sasabi ko sa inyo kalawang, kita nyo yan. So kailangan yung lihain. Kung may tools kayong ganito, better. Pero kung wala, liha or steel brush okay na rin. Tingnan nyo. Huwag yung nilalanghatin yung usok. Pipinahin ko pa yun mamaya. Pinakita ko lang sa inyo kung paano, anong idea. Tapos spray ninyo ng brake cleaner para malinis. At kasama na yun ng disc, rotor disc. Check nyo na rin ang possible na mga leak, corrosion, kung may mga bali, tama ba yung cable, all that stuff.
at yung kapal ng brake pads. So hindi natin i-cover yan. Ito naman ay sa ibang panahon na yon. Okay, ito naman kita nyo yung mga konting corrosion lang nito kasi I keep it clean each time na tanggalin ko, i-install ko, natanggalin. Yan, ito. Hope makikita nyo. Hindi na ako, dahinga muna. Yeah, epektibo ba yun, Lakay? Pabuga-buga ka pa. Oh, kita nyo kung gaano kakintab na siya ngayon. Still have to, kailangan nyo maging gentle pa rin kasi alloy to. Pag alloy, kailangan mahinay kayo dahil hindi to kasing lakas ng bakal. Okay, then ano pa? Kita nyo? Pati pag ito tinatawag, ito tinatawag na hectic. Okay, tanggalin nyo lang yan kasi nung pinakintab nyo yan para siguradong walang corrosion na iwan. See? Pasensya na kayo, hindi ko magamit yung aking anong tawag doon, yung flash nitong camera kasi yung case ko nagba-bounce back yung flash ng camera at malabo. Ito lang, yan. Ito nga pala ay any brake cleaner will do, lalo na yung safe sa ABS sensor. Kabila ng tuwalya dahil ito'y mahal. Pero very mabisa to. Oopsie. Not good. Should be good yung kabila. Magkagandahan ito, anything na may oil o madumi, once na ito, madali itong matuyo. Once na matuyo, kasama niya yung residue. Okay. So yan siya. Of course, pipinahin ko pa rin yan. Diba? Yan, pinapakita ko sa inyo madali. Tapos, lalagyan natin ng ano ba ang klase ako yung ating trusted na anti-seize para sa thread, para hindi mag-lock ang ating thread. Dahil dito sa tayong mga nasa east ay laging kalaban ng kalawang. Pero hindi ko muna ito lalagyan kasi pipinahin ko pa to, di ba? So yun lang, parang cutic, yung cutic one, konti lang. Okay, dumpy lang. Okay, at yun ang madali kong lesson sa inyo. Again, napakarami kong ipapakita. Itong sa akin ay hindi tutorial, kundi just get an idea. Ganun dapat ang gagawin ninyo kung balak nyo mag DIY. Get those different kinds of ideas, even the fail ones, go watch them para hindi nyo matularan din. Kasi hindi lang yung nagsasabing expert ako, itong panoorin nyo, itong tama. Marami mga ibang paraan. At sa pagkasaliksik ninyo ng maayos at mabuti at maingat, ay magiging katulad ko rin kayo na nagme-maintain na ng napakaraming sakyan. At libong savings ang namin nagagawa dahil dito. Okay, tandaan nyo rin na sa ganito, tandaan nyo na mayroon kayong limit. Kung wala at gumaling talaga kayo ng mahusay, naging master mechanic kayo, that's good. Pero sa mga DIY hours, dapat alam niyo na may limit tayo. Okay, at once na ma-identify nyo yun, pagbutihin niyo hanggang, pero
maging maingat kayo hanggang sa maging masanay kayo, hanggang matutunan nyo yon at you move on to the much na mas difficult na tasks. Hanggang dito na lang. Okay. Tapos na rin. Ayan na yung mga gulong. Winter tires na to. Don't forget yung rotation, ha. Yung rotation importante. Tapos saka ko lang sabihin sa inyo yun about kung paano tayong bumili at tumingin ng snow tires. There you go. Rotation, good. There you go. In rotation, ito yung arrow, yung pana, yung arrow na yan nakadireksyon abante, forward. As up, iikot yung gulong ganyan kung abante ang gulong. At sasabihin ko sa inyo kung bakit importante yan. Yung typically steel ang rim ng mga winter tires kasi they're cheap, they're very cheap. Maybe not so cheap sa ibang tao, pero they're cheap enough. They're cheap, okay. At yung mabigat sila, at ang bigat nakakatulong lalo na sa rear wheel drive tulad ni Caprice ko, yung aking old Chevy. Mas mabigat, mas mabuti. Papaliwanag ko rin yan kung bakit sa susunod kong mga videos. Ito naman, akala nyo dahil aluminum, malambot, trust me, mabigat din ito. I don't know kung ba't mabigat siya, aluminum siya, alloy siya, pero mabigat siya. Marami ako mga binubuhat ng mga rims, rim ng truck, mula maliliit na rim hanggang rim ng truck, ng mga pickup trucks, even a 1-ton truck. I know they're heavy. Mabigat pa sa inyong mga anak. Pero ito may, alam ko ito mabigat. Ewan kung bakit. Iba, sinauna kasi itong rim na to. Itong, kita nyo may mga tama-tama siya. Nakuha namin itong second hand. At as much as possible kumuha kayo ng bago. Pero kung kuha kayo ng second hand, lalo pat galing it's private or kakilala nyo na sa mga internet, nakita nyo, just be careful kasi minsan may mga damage na sila. Pero ito okay to. Kaibigan ko, kakilala ko, hindi kaibigan, kakilala. Let's call kakilala. Yung shop na yon, and matagal na kami pupunta ron pag gulong ang problema. Speaking of that, yung pala ni Mrs. ay naka summer tires pa rin. Pero kakaibang summer tires na to kasi sabihin ko na sa inyo, ito, alam niyo itong Firehawk na to, Firestone, you can look at yourself. Ito ay mabisa pa rin sa mababang temperatura. Okay, mabisa pa ito sa mababa, even it will work sa negative Celsius. Okay, pero hindi naman double digit negative, pero it will help you. Kaya malambot talaga siya, pero hindi siya madaling mapudpod. You see that? Ewan ko nakikita ninyo, pero napipisil po siya at may kalambutan nga. Pero ang mga review nito, again, hindi tayo makikinig sa mga review, di ba? Kagad-agad, we still have to do our research. Pero magandang guide din yun, lalo pat libo-libo ang nagre-review. It helps a little bit, pero huwag kayong maniwala ng todo. It just gives you a starting point, diba? An idea. At ayon dito, even do sa manufacturer ng Firestone, ay sinasabi nila na epektibo to sa mga single digit. Okay? Single digit, low digits, hindi to replace, hindi nito papalitan ang snow tires pa rin. Pero it helps, nakakatulong sa inyo ito
kung medyo alanganin kayo, di ba, yung gahulang oras sa fall, di pa kayo nakakapag hindi pa kayo nakakapagpalit, kasi kahit anong sabihin ng iba at kahit anong isipin niyo during summer, agahan ko, and life happens, di ba? Nangyayari ang buhay at hindi niyo rin nagagawa yung gusto niyo magawa. Tulad ng aaga ako para labanan ko yung pagka-busy, yung mga ibang customer, para maasikaso nila agad ako sa shop, magpalitan yung gulong ko. Pero ang nangyayari minsan sa buhay natin, nakapila tayo sa pinakang mahaba ang waiting natin, 1 oras, 2 oras, 3 oras sa shop, kasi lahat nagpapapalit ng gulong. Pero alam mo na dapat maaga ka noon, pero hindi nangyari kasi nga may nauna sa'yo yung buhay. Mga sorpresa sa buhay. Kaya katulad nito, hindi ko ma-install ang aking winter tires para kay Mrs. dahil may problema naman yung aming winter tires, yung aming summer, yung winter tires, snow tires, pareho lang yun. Yung aming snow tires, may sira yun sa mga una kong video, at yung summer meron siyang slush dito, tapos nawalan siya ng hangin. I don't know exactly ang problema, kasi hindi mo malalaman kung bakit hanggat hindi mo malaki yung slush hanggat hindi mo dalhin sa kanila. At I'm sure it's an easy fix lang siguro yun. Pero yung bagay na yun, ang plano ko noon, dapat dalhin ko yun even ng summer pa, para kabit-kabit ko lang. Pero tingnan nyo, nangyayari ang buhay. Hanggang ngayon hindi ko pa nadadala, pero hindi ako nababahala nun. Kaya itong Firehawk na to, isi-save kami, kasi bukas -2, -3, -1, ganoon, around that area, around that time. Maaga si Mrs. Yun ang sabi ko, kapag isalang-alang nyo na kahit medyo mataas ang temperature sa umaga, pero kung panggabi naman kayo, pang madaling araw, alam yung temperature magkaiba, at talagang malayo ang pagkakaiba nila. Talagang mas malamig sa umaga at gabi kumpara sa may araw. Alright, hanggang doon na lang muna, at check this out, Firestone Firehawk ASB2. Ano pa ba? It costs us $250 ang isang gulong, so this is $1,000, hindi pa kasama ang tax. Okay, I think para sa akin mas magandang deal pa rin yun kumpara sa mga tig 600, 700 na Chinese made. Alright, or talagang low quality na gulong. I believe ang Firestone's made in the US. I could be wrong, maybe ibang bansa, pero ang standard niya, kung ibang mga bansa ito, ang standard niya ay standard ng Firestone, which is maganda, and I really like it. Alright, hanggang sa muli, at marami pa tayong pagkukwentuhan tungkol sa sasakyan, tungkol sa hardin, tungkol sa kung ano-ano, kung saan-saan. Alright. Ay pa, okay na, tapos na. Oo. Alright. At lalagyan na lang ng ring para masabit yung kortina. Oh, thank you. Yeah. Bukas -3. Narito pa rin yung trailer ni Rod. Nag-demo siya ngayon doon sa baba. Nire-renovate yung ilang parte ng bahay. Kaya magulo pa rin, pero ayos lang. Hopefully before Christmas matapos siya. Ito yung tool, yung socket, yung impact socket ko na nakuha sa Canadian Tire. Very helpful to. Talagang napapakinabangan ko. And they're good quality. I think they're made maximum is Moto Master by maximum.
Pero maximum, look for maximum. At pagdating sa mga socket naman hindi natin kailangan na super expensive kasi even yung mga ganito, I think maybe this is made in China pa rin, pero they're good quality talaga. And I don't really baby my tools. Talagang subok na pang maliit na kotse, pang truck, heck, talagang kayang-kaya dito. I'm missing the 19 mil. Yan. Pero nandiyan lang yung sa tambak ko dito, makikita ko rin yun. Hindi ako mapakali kaya rin ba pag missing yung toolkit nyo, hindi kayo mapakali. Ito na, ito yung winter tires, summer tires ni father-in-law. Kung makikita ninyo, dalawa parehong thread at yung dalawa mag-iba. Kasi inga ang problema ng tires na to ng kotse. Pero okay naman siya hindi naman masyado yung drive dito lang around the city. At kung hindi maiwasan minsan na hindi nyo, minsan kasi ang dalawang gulong maayos, lalo pag yung mga used na binili nyo, napansin nyo na yung dalawang pares, yung isang pares, yung dalawa sa likod o dalawa sa harap, mas pudpud na kailangan palitan. Pag gano'n ang case, okay lang na, at okay pa naman yung kalahati ng gulong, yung dalawa pang gulong. Ang gagawin nyo, kumuha kayo ng pinakamalapit na thread doon sa magandang gulong, at yun ang piliin yung kapalit para doon sa napudpud na. Hope that makes sense, para makatipid kayo. Or kung may pera, walang problema, tapon nyo lahat at bumili kayo ng panibagong set, di ba? 4 na gulong. Pero dito wala kaming problema, acceptable yon, nasa law pa rin yon, hindi yun bawal. Basta ang bawal ay yung pudpud na yung gulong ninyo, di ba? Kaya hindi na safe yon. Kung titingnan ninyo, ang thread nito magkalayo. Dapat medyo finer ito ito finer, yan finer, kasi ito fine, di ba? No, I think ito yung original na gulong niya itong nasa baba, yung dalawang to. Tapos ito naman, ito yung bago. Wala kasi ako nung binili, ang nag-design nito na ibang mga tao, kaya ganoon talaga, hindi nyo kayang bantayan lahat ng sasakyan ninyo. Pero okay lang, it works fine. Pero kung may pagkakataon kayo, take my advice, at kailangan nyo palitan ng dalawang gulong for some reason, then hanapin nyo yung mas tamang kilometer, edad ng existing yung good na gulong pa, at halos tama ang pattern niya. Okay? Halos tama ang pattern, hindi eksakto. Maganda kung makakita ka ng eksakto, that means same brand, pero kadalasan hindi, di ba? Kaya hanapin niyo lang yung same pattern, which is ito mga to. Alright, may pa tayong pag-uusapan, at hanggang sa muli.